Issue One-on-One. Ang bangis ng kalikasan walang pinalalampas. Anumang pilit na tumakas, kasabay ng pagkaripas ng takbo, tila humahabol ang mabilis na pagkabitak ng tinutuntungang lupa. Sa isang iglap, gumuho ang maraming pangarap. Makatakas ka pa kaya sa pagbagsak ng malalaking tipak? Matinding phobia eh. Sa lakas ng lindol, kahit anuhin mo paghawak, parang matapon ka ba. Malapit lang kami doon sa river, tapos sabi nila hindi na daw pwede balikan. Parang biglang may pumutok. Hindi ko alam talaga ang gagawin ko noon, sir. Nakatingin ako sa taas, parang, Lord, katapusan ko na talaga. Akala ko oras ko na talaga yun. Nagagapang ako, naghingi ng tulong, tulungan niyo ako. Saksi ang lalawigan ng North Cotabato sa iba't ibang dagok ng buhay. Matatagpuan sa puso ng Mindanao, malimit na ikapit sa mahabang kasaysayan nito ang ilang serye ng karahasan, bunga ng magkakaibang paniniwala, gayon din ang mga bantang dulot ng kahirapan, at higit sa lahat, mga kalamidad na kumitil sa maraming buhay at ari-arian. Sa kasalukuyan, larawan na ng umuunlad na pamayanan ang North Cotabato. Subalit sa kasalukuyang paglilibot sa lalawigan, nananatili pa rin ang mga bakas na nagdaang trahedya, bakas na nagpapaalaalang minsang pinatumba ng mapaminsalang sakuna ang natatanging lalawigan, isang taon na ang nakararaan. October 2019, nayanig ang lupa at pananampalataya ng mga taga Mindanao nang sunod-sunod na tumama ang malalakas na lindol. Gabi ng October 16, nang unang yanigin ang Mindanao ng isang magnitude 6.3 earthquake mula sa epicenter nito sa Tulunan, North Cotabato. Hindi pa man tuluyang nakakabangon sa pinsalang hatid ng lindol, muli itong sinundan ng malakas pang pagyanig. Isang magnitude 6.6 na lindol pasado alas 9 ng October 29, na agad namang sinundan ng isang magnitude 6.1 na lindol pagsapit ng alas 10 ng umaga. Tila hindi pa rin nilubayan ng trahedya ang lalawigan dahil halos 2 araw lang ang nakalipas, isa pang magnitude 6.5 na lindol ang gumimbal sa buong lalawigan. Ang mga magkakasunod na lindol nag-iwan ng katakot-takot na pinsala sa infrastruktura, kabuhayan at ari-arian ng mga tao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa halos 150,000 katao ang naapektuhan ng lindol sa Soc-Sargent at Davao Region. Higit 40 ang napaulat na namatay at marami sa mga ito'y nagmula sa North Cotabato, ang lalawigang pinakaapektado sa nasabing kalamidad. Paglalarawan ni Governor Nancy Catamco, ang trahedyang ito ang pinakamatinding dagok na pinagdaanan ng lalawigan sa mga nakalipas na taon. Marami talaga ang naapektuhan ng mga pamilya, nawalan ng trabaho, nawalan ng bahay, pati yung kanilang mga sakahan, at merong namatay, nasama sa landslide. So yun po talaga ang pinakamalaking dagok na nangyari dito sa North Cotabato. Nagsasagawa noon ng pagpupulong ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee sa gymnasium sa loob ng Provincial Capital Compound nang biglang lumindol noong October 29. Talagang maingay yung gym. Akala ko nga nag-collapse na eh. Pagbabahagi ni Mercedita Foronda, head ng PDRRMO, unang pumasok sa isip niya ang lawak ng magiging epekto nito sa buong lalawigan. Dahil nasa kasagsagan pa lamang sila ng pagpapalakas ng DRRMOs ng lalawigan, mabigat na pressure ito para sa kanilang grupo, lalo't sila ang pinakakailangan sa sakuna. I was really thinking of the whole province of Cotabato. Ang nasa mind ko, ano ang impact nito? Ilang LGUs? And to think now, we are still in the process of establishing, institutionalizing the DRRMOs. Yun ang battle cry namin. Malaking bahagi ng probinsya ang hindi nakalusot sa bagsik ng lindol. Isa ang Evas Hotel dito sa Kidapawan City, ang kabisera ng probinsya, sa patunay sa kung gaano kalakas ang nagdaang lindol.
Agad namang iniutos ng pamahalaang panglungsod na tuluyan ang i-demolish ang naturang hotel. Maging ang katabi nitong gusali, Kidapawan City Doctors Hospital, ay labis na napinsala dahilan upang ilikas ang daan-daan nitong pasyente sa harap ng kalapit na City Hall. Bukod sa mga gusaling nabanggit, ilang mga pampubliko at pribadong establishmento ang pinatumba ng lindol. Isa rin sa lubang na apektuhan ng sakuna ay ang bayan ng Makilala kung saan naitala ang pinakamalaking pinsala. Sa buong lalawigan ng North Cotabato, ang bayang ito na Makilala ay ang pinakamatinding naapektuhan ng lindol. 31 ang namatay, halos 1,000 ang nasugatan, 11 ang missing na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Sa aming pagbisita sa munisipyo ng Makilala, tumambad ang bakas ng nagdaang sakuna. Makikita ang mga nagbagsakang kisame at pader habang nagkalat ang iba't ibang haligi nito sa sahig. Nakabibinging katahimikan ang bumabalot sa loob ng gusali, malayo sa dati nitong estado. Maging ang gymnasium at mga katabing building ng munisipyo ay hindi nakalusot sa bagsik ng lindol. Base sa pagsusuri, lubhang delikado kung patuloy pa rin gagamitin ang mga nasirang gusali. Kaya't napilitan ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Makilala na abandonahin ang munisipyo. Pansamantala sila ngayong nag-oopisina sa mga itinayong makeshift tents at temporary offices sa harap ng naturang gusali. Pagbabahagi ni Sunny Fontanilla, head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Makilala, hindi pangkaraniwan ang kanilang naranasang pagyanig. Dagdag pa nito, bago ang magkakasunod na lindol, una na nilang naramdaman ang pagyanig noong Hulyo. July 9 pa lang actually nagparamdam na ang lindol. No? Sabi ko nga 5.6 siya. Kakaiba talaga yung lindol na yun. Kahit 5.6 lang, nakasubok na ako ng malalakas na lindol pero hindi siya. Unusual ito ba? Hindi katulad sa ibang lugar na gumagalaw lang siya ng pagganito. Dito talagang parang inaalog talaga ang lupa. Lahat ng 38 barangay na Makilala ay apektado ng lindol, partikular na ang mga nasa mabundok na bahagi. Dahil sa earthquake na sinundan ng landslide, marami sa mga barangay nito ang na-isolate sa kabayanan, gaya ng Barangay Bato at Barangay Luwayon. Ang Bato is na-isolate siya dahil may malaking landslide papunta sa kanila. Nire-route pa namin, nagdaan pa kami na magsaysay sa Davao area para lang makuha ang lahat ng tao nandun. Ang pinaka-worst na isa is ang Luwayon, which is talagang landslide-prone areas ito. Nasa kabundukan ito, especially yung Sitio Kapatagan, na kinailangan pa namin ng chopper para ilipad ang mga taong naipit. Sa amin pang paglilibot sa bayan na Makilala, aming sinadya ang ilan sa mga barangay na lubhang napuruhan ng lindol. Mula sa munisipyo na Makilala, pinuntahan ng aming grupo ang Barangay Rodero. Bago marating ang nasabing barangay, kinakailangang tawirin ang ilog sa pamamagitan ng isang hanging bridge. Madalas na itong malubog sa tubig, kaya't hirap nang makapasok pa sa kanilang barangay ang malalaking sasakyan. Matapos makatawid sa ilog, kinailangang sumakay ang aming team sa isang habal-habal upang marating ang barangay proper nito. Hindi pa ayos ang malaking bahagi ng kalsada papunta rito, kaya't lubang maputik at kinakailangang bumaba pa sa motorsiklo para lang makaandar ito. Ilang minuto lamang, narating namin ang barangay proper ng Barangay Rodero, bahagi pa rin ng bayan ng Makilala. Mababakas pa rin hanggang sa kasalukuyan ng mga pinsalang iniwan ng nagdaang lindol. Mapapansin ang malalaking bitak sa sahig ng kanilang covered court, habang dito naman pansamantalang ipinuwesto ang barangay hall na yari lamang sa isang tent. Nagkabitak-bitak at nagbagsakan naman ang mga haligi at kisame ng Rodero Elementary School. Mula nooy, hindi na muling inokupahan ang eskwelahan sa takot na baka tuluyan itong gumuho. Ayon sa mag-asawang sina Roxanne at Daniel Panjan, nasa klase ang kanilang anak noong nagkaroon ng pagyanig. Pagbabahagi nila, alalang-alala sila noon nang malamang gumuho ang silid-aralan ng kanilang anak. Ito po yung anak ko na daycare.
Tapos nasira po yung ano nila room. Tapos sa awa ng Diyos, wala pong nangyari sa kanya. Sa nangyaring trahedya nang ibabaw ang kabayanihan ng isang guro, si Erlinda Ahero, ang daycare teacher na sumagip sa buhay ng kanyang mga maliliit na estudyante. Biglang bumagsak yung mga hollow blocks. Dito lahat sa katawan ko, pati sa ulo. Pati dito na pag ano ko ng malay, kasi nawalan ako ng malay, dinala na ako sa ospital. Feel ko talaga, akala ko oras ko na talaga yun kasi mahirap na maghinga. Nagagapang ako, naghingi ng tulungan niyo ako. Walang pagsisisi si Erlinda sa kanyang desisyong iligtas sa mga bata. Sa ngayon, bagamat nananatiling hirap ito sa paglalakad, unti-unti naman ang nakarecover ang pangangatawan ng ginang. Salamat ba ko sa lahat sa Panginoon talaga kasi akala ko talaga yung mga panahon na yun wala na ako. Salamat din sa mga taong tumulong, sir. Ayon kay Roberto Masil, kapitan ng Barangay Rodero, ang naturang lindol umano ang pinakamalakas na naranasan ng kanilang komunidad. Nang kasagsagan ng lindol, dali-dali umano silang lumikas patungo sa ligtas na lugar, lalo na't marami sa mga tahanan ang nasira. Matapos ang trahedya, ikinalulugod ng mga residente ang pagdagsa ng tulong mula sa iba't ibang organisasyon at sektor, gaya ng sektor ng simbahan. Gawa ng Panginoon dito sa amin, maraming mga tulong. Tulong ng mga galing sa mga private sector at sa gobyerno, maraming mga tulong siya. Kapansin-pansin ang asul na kabahayan sa iba't ibang bahagi ng Barangay Rodero. Ang mga pabahay na ito, ibinigay ng Diocese of Kidapawan sa halos 200 pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon kay Bishop Jose Colin Bagaforo, nasa 600 pabahay ang inilaan nito sa mga biktima sa bayan ng Makilala at maging sa Kidapawan, at hindi pa rito nagtatapos ang mabuting adikain ng simbahan. Maliban dyan sa 600 na ito na partner namin dito ang NASA Caritas, no? Meron kami ngayong ongoing na naman na around 400 houses dito naman sa Tulunan area. Isa sa mga nabiyayaan ng pabahay ng simbahan sa Barangay Rodero ay ang pamilya ni Gemma, isang bagobo taga-Bawa. Sa aming panayam sa kanya, inaalala nito ang kanyang naging karanasan sa lindol. Si auntie, sobrang matakutin. Ganun, lindol lang daw. Sabi ko, wala ka kasi dito tong 29 eh. Pagkatapos, yun, mga 5 minutes, yun na yun, malakas na ang lindol. Makalipas ang ilang buwan nang makatanggap ng libreng pabahay ang kanilang pamilya, na anya'y pinakamalaking tulong na natanggap nila. Bilang recipient ng diocese na pabahay, maraming salamat sa pagbigay sa amin ng pabahay. Tuloy-tuloy din ang konstruksyon ng libreng pabahay mula sa AFP na pinangungunahan ng 52nd Engineering Brigade. Ang Bureau of Fire Protection ang bumili ng lupang pagtatayuan ng mga bahay. Isa ang pamilya ng una na nating nakapanayam na si Roxanne sa mga nabiyayaan ng proyekto. Naabutan pa namin ang kanilang pamilya na nagsisimula ng ayusin ang bago nilang bahay. Kwento niya, dati silang nakatira sa tabi ng ilog. Yung bahay namin maliit lang, para masisira na po talaga, may maliit pa akong anak noon. Kala ko, na sa akin yung bahay, mag-isa pa naman ako. Tapos hawak-hawak ko yung bata. Tapos tumakbo na lang po ako sa labas. Ang lakas po talaga. Dahil sa panakanakang landslide at mabilis na pag-apaw ng ilog, inabisuhan silang huwag nang bumalik sa dati nilang tahanan. Sa tent pansamantalang nanirahan ang kanilang pamilya, kaya't laking pasasalamat nila nang mapili sila bilang recipient ng pabahay ng AFP at BFP. Sobrang masaya po kasi imagine naka-tent lang po talaga kami, tapos may 2 anak po ako, tapos buntis po. Yung sinabi na may ganito daw na bahay, malaking tulong na po talaga sa amin to. Ikinalulugod ni Governor Nancy Catamco ang pagbuhos ng tulong mula sa gobyerno at pribadong sektor para sa mga biktima ng lindol. At pagmamalaki ng gobernadora, hindi lamang sa ganitong paraan nagpapaabot ng tulong ang mga ahensyang ito ng gobyerno. Katuwang din sila ng provincial government ngayon na humaharap ang lalawigan sa pandemya.
Sa lahat po ng tumulong dito sa amin sa North Cotabato, especially siyempre ang ating Bureau of Fire, no, dahil sila and the 39th IB na nagbigay po ng mga houses para po sa ating mga evacuees, lalong-lalo na po sa mga IPs. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa kagandahan ng inyong loob. Sa pagbangon ng bayan na makilala at buong lalawigan ng North Cotabato mula sa pinsala ng lindol, tiyak na malaking pagsubok sa pamahalaan ang pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima. Kasabay nito ang pagsiguro ng kanilang kaligtasan, lalo na't hindi pa rin nawawala ang banta ng kalikasan na anumang oras naninindak na lamang. Kung susuriin ang topografiya ng lalawigan ng North Cotabato, mapapansing malaking bahagi nito ang bulubundukin o malapit sa mga malalaking anyong lupa, gaya na lamang ng Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Paraiso man kung ituring, hindi maitatangging may hatid din itong panganib. Oras na magparamdam muli ang malakas na pagyanig na maaring kumitil sa buhay ng marami. Matapos ang sunod-sunod na paglindol noong nakaraang taon, nagsagawa ang Mine and Geosciences Bureau ng assessment sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng kalamidad. Last March po, we have conducted the assessment targeting areas po na prone masyadong naapektuhan ng recent earthquake. So, kasali po sa na-assess namin ng mga munisipyo is yung Makilala. Pag nasa mountainous area ka, mas malakas ang galaw ng lupa kaysa nandito sa flat. No? Based din sa explanation ng PhilBox and MGB, ganun talaga ang mangyayari. Sa mountainous area, kaya maganda ang bahay o hindi, talagang nasira. Bukod sa tulunan na epicenter ng nasabing lindol, malaking bahagi ng bayan na Makilala ang idineklarang no-build zone matapos ang naging assessment. Dahil dito, napilitan ang mga naninirahan sa bundok na bumaba at manirahan muna sa kapatagan. Ang naging epicenter ay ang Tulunan at Makilala. Ang Makilala talaga yung mas naapektuhan. So maraming mga tao na sa kanilang barangays ay bumaba. At na-declare po yun ng no-build zone at that time, no, na hindi na sila pwedeng umakyat dahil at that time, ang sabi po daw ay hindi na nila pwede itong balikan. Masakit man sa kalooban ng mga biktima na lisanin ang kanilang tahanan at kabuhayan, pinili nilang sundin ang abiso ng otoridad para na rin sa kanilang kaligtasan. Isa ang Barangay Malungon, bahagi pa rin ang bayan na Makilala sa mga itinuturing na high-risk areas ng MGB. Sa naganap na pagpupulong ng mga opisyal mula sa provincial government, local government na Makilala at iba pang ahensya ng pamahalaan, ipinabatid ng MGB Region 12 na lubhang mapanganib na tirhan pa ang malaking porsyon ng Barangay Malungon. Dahil kasi sa naging paglindol, tumaas ang tsansa na magkaka-landslide sa naturang barangay. Pag gano'n na kasi yung nangyayari, malalaki na yung tension cracks mo. Dahil yung tension cracks mo, tumatakbo na middle sa pinaka-top ng bukid mo. Ibig sabihin, excited na po yung landslide. Yung cracks nun, yung nakikita lang natin sa crest, sa pinaka-mataas na portion, tatakbo pa yun hanggang mababa, papunta doon sa foot. I-consider mo ngayon, yung isang portion na talaga ng bukid na yun, unstable. Pangamba ng MGB, maaring magkaroon ng flash flood o mud flow kung mapuno ng lupa ang naturang creek, lalo na't madalas ang nagiging pag-ulan sa lugar. Ikinalulungkot man ng provincial government ang naging assessment ng ahensya, giit ni Governor Katamco na hindi ito sapat upang makabuo ng desisyon para sa Barangay Malungon at iba pang lugar na itinuturing na high-risk areas. I told the MGB, huwag niyo masyadong gamitin yung high risk. Kasi pag sinabi mong high risk, ang pag-iintindi ay hindi na pwede tirahan. Oo, for high risk. Tayo naman talaga ay volcanic country, no? Yung ating bansa. May iba't ibang pananaw ang mga mayors. May ibang mayors na since high risk na, ayaw na nila pabalikin yung kanilang, ang mga tao doon. Pero ako naman, pag sinasabi mong high risk, you qualify that. Anong ibig mo sabihin sa high risk? Dahil ba hindi na pwede siya matirahan? Or pwede siya matirahan, kailangan lang may mga engineering mitigating measures na gagawin. Aminado naman ang MGB na hindi sapat ang kanilang naging assessment at kinakailangan pa ng mas in-depth analysis sa tulong ng mga eksperto. Bukod kasi sa pagsusuri sa ilang bahagi ng tension cracks,
Bumase lamang ang MGB sa mga panayam nito sa mga residenteng nananatili sa lugar. For now, since hindi pa natin na-lay kung ano yung mga mitigations, walang nakandak na in-depth study, talagang delikado pong pabalikin sila. Considering na rin na ngayon tig-ulan-ulan na. Kung titignan mo kasi ang Malungon, isa itong napakagandang lugar. Isa itong parang paraiso ito ba, na tahimik na lugar na masarap manirahan. Pero kung titignan mo rin kung ano yung nakapaloob doon sa report nila na ibinigay nila sa akin, well, I will agree on them. Talagang kailangan masiguro muna natin bilang MDRIM ng makilala, kailangan masiguro muna natin ang kaligtasan ng tao bago natin sila pabalikin. Pinaninirahan ng higit 200 pamilya. Higit 70% sa kanila ay umaasa sa pagsasaka. Kaya't kung lilisanin nila ang lugar, nangangahulugan din ito na mawawalan sila ng hanap buhay. Handa namang umalalay ang probinsya upang magbigay ng alternatibong kabuhayan habang nasa proseso ng pagtiyak kung ligtas pang panuluyan ang kanilang barangay. Meron naman tayong mga livelihood, no? Meron din tayong mga animal dispersal na ibibigay sa kanila. Pero ang pinaka-importante kasi yung kanilang sakahan. Paano natin makompensate yung mga sakahan nila? Doon sila nga sa ibang barangay, ang maibibigay natin ng mga livelihood, kung ano rin yung pwede. Kasi walang sakahan doon eh. So yun yung tinitingnan natin ng mga programs na pwede nilang mapagkakakitaan. Pero ang pinaka-importante na dapat ma-mitigate itong area na to para mabalikan nila yung kanilang mga sakahan. Naiintindihan ng pamahalaan kung bakit pinipili pa rin ng mga residente na bumalik sa kanilang mga tahanan. Ngunit malimit ang naging pagpapaalam nila sa mga residente na maging alisto upang maiwasan ang panganib. Una ng plano ng provincial government na magtayo ng relocation site dito pa rin sa nasasakupan ng Barangay Malungon. Subalit hindi ito sinigundahan ng MGB. Naghahanap tayo ng relocation site nila. Kasi nga meron sana kami nakita dito na 8 hectares na sana yun ang maging relocation site. Kaso lang ayaw i-certify ng MGB. So bababa tayo ngayon from here papuntang another barangay ng Malabuan na kung saan meron tayong na-certify na ng MGB na pwedeng magiging relocation site nila. Napapayag talaga ako na mag-relocate kami dito kasi iniisip at tinitingnan ko yung mga constituent ko na hindi ako gusto mapahamak sila kasi nasabi na ng MGB na mas delikado talaga yung area namin sa Malungon. Upang magkaroon na ng komprehensibo at tiyak na investigasyon sa magiging kapalaran ng Barangay Malungon at iba pang high-risk areas, balak ng provincial government na lumapit sa mga eksperto alinsunod na rin sa suhestyon ng MGB. If we will get a private na mga experts din, para makita natin kasi mismo ang MGB nagsasabing wala naman daw silang in-depth study talaga. Yung ilipat sila, yun yung pinakamadaling solution. Kasi yung mitigation kasi ng whole area, medyo long process yun, maraming gagawin doon. Hindi yun basta-basta. Mayroon din kaming nagawang assessment para inaano din namin doon sa MGB. Meron kasi mga high risk doon na nakikita namin na pwede namang matirhan pa yung iba. So meron na tayong mitigation structure na ginagawa, like for example doon sa Ilumabis. Sa ngayon, nananatili ang mga biktima ng lindol sa mga evacuation centers na inilalaan ng pamahalaan, gaya na lamang ng kampo na ito sa Barangay Batasan. Makalipas ang 1 taon mula ng niyanig ng malakas na lindol, ang lalawigan ng North Cotabato, nanatiling sariwa pa rin sa kanilang mga isipan ang naturang trahedya. Maraming mga residente dito ang hindi pa nakakabalik sa kanilang mga tahanan kagaya ng mga nasa evacuation na ito. At malamang hindi na sila muling makakabalik pa dahil idineklara ng nasa permanent danger zone ang kanilang mga lugar. Sa 300 pamilyang narito, malaking bahagdan ay mula sa Barangay Luwayon na isa rin sa matinding sinalanta ng lindol. Disyembre nung nakaraang taon na magsimulang okupahin ng mga biktima ang evacuation camp na ito. Sinariwa ni Eleger Lentas, dating residente ng nasabing barangay, ang masalimuot na karanasan nito sa dati nilang tahanan. Nakinggan ko parang pumutok sa ilalim, hindi ko maintindihan. Tapos ang sunod-sunod na niya parang alon sa karagatan na gumagalaw yung lupa. Hindi ko na maintindihan. Pagdating sa bahay, may sumusunod na paikot-ikot yung lindol. Pag ikot sa lindol,
Tumalsik ang bahay pataas. Pagbaba sa bahay, wala na. Dalawa lamang sila ng kanyang misis nang mangyari ang trahedya at agad silang lumikas pababa. Mapalad silang nakaligtas sa insidente. Mabuti na lamang, bumuhos ang tulong mula sa non-government organizations para sa mga pasilidad. Hiling na lamang nila na sana'y ipagkaloob sa kanila ang lupa na inilaan ni Congressman Rudy Cawagdan para sa mga biktima. Ibigay na lang nila ito. Dito na lang sa amin na kami, sir. Kasi kung sa bundok kami, sir, dalawang takot namin, sir. Takot pa kami minsan sa kabila. Kaya baka magkalabanan doon. Pero okay lang, sir, kung bakbakan. Kasi kung gira lang, sir, minsan kung di ka matamaan, okay lang. Pero ang Lindo, sir, yung pinaka-matakot kami talaga sa Lindo. Inakala naman ni Ana Ludiaya, dating residente rin ng Barangay Luwayon, na katapusan na ng mundo na nangyari ang lindol. Nagdadalang tao pa naman siya nung panahong yun habang nasa eskwela ang kanyang mga anak. Tingin ako sa taas, parang, Lord, katapusan ko na talaga. Ganyan po yung mga anak ko, sir, hindi ko kasama kasi nandun sila sa school. Nasa mind ko, sir, yung mga anak ko talaga. Hindi ko na alam yung ginagawa ko. Talagang hindi ko na alam kung anong ginagawa ko that time, sir. Yung mga bahay, sir, parang sumasayaw. Pagbabahagi niya, muntika na rin siyang makuna noon. Ngunit laking pasasalamat nito sa Panginoon na kaligtas sila ng kanyang anak sa sinapupunan. Malapit akong nakunan ng anak ko. Nag-bleeding ako, sir. Tapos dinala ako sa doktor. Salamat sa Panginoon at naligtas naman siya. Para sa kanya, kung may relocation na ipinagkakaloob ang gobyerno, tatanggapin nila ito, lalo't ayaw niya nang bumalik sa dati nilang lugar. Sa nangyaring trahedya, naging saksi si Ana Lu sa bayanihan ng bawat isa, bagay na lalong nagpalakas ng loob sa kanya upang bumangon. Maraming mga hayan siya, maraming mga tumutulong sa amin. Doon ko nakita marami palang mga yung mga mabuting mga puso, mga tao na, ay, kung di ako nakapakwit, di siguro ako nakaranas ng ganito. Kahit mahirap, pero may mga nagpapasaya rin. Marami sa mga nasa evacuation camp na ito ay binubuo ng mga tribo Bagobo Tagabawa, gaya ni Cornelio Damali, chieftain ng Barangay Luwayon. Likas sa mga Tagabawa ang pagsasaka, kaya't ikinalulungkot nila na kinailangan nilang abandonahin ang kanilang mga sakahan. Gayunpaman, pag-amin nito, marami pa rin ang bumabalik para na rin sa kanilang hanap buhay. Hindi naman namin gusto na hindi kami bumalik sa aming barangay kasi bumalik talaga kami sa aming barangay. Pero yun po ang hinihingi namin sa gobyerno na tahanan namin yung sinabi ng MGB na kami pong lahat mga bakwit ay bibigyan ng pagkakataon na magkaroon po kami ng bahay upang matirahan po namin pansamantala. Hindi man maialis ang trauma na idinulot ng trahedya, naging mapayapa naman sa kabuuan ang panunuluyan nila sa pansamantalang tirahan. Iba't ibang diskarte rin ang ginawa ng ibang pamilya upang kumita, gaya ng pagtatayo ng sari-sari store, habang ang iba'y nagtitinda ng makakain. Malaking pagsubok man kung ituring, bumuhos naman ang suporta para sa mga biktima. Katunayan, ayon kay Governor Catamco, na mahagi sila ng 10,000 piso kada pamilya sa mga nasa evacuation camp. Malaki yung nakuha natin na support from the mga private and the government alike. No? Yung mga nag-donate at that time, meron tayong nalikom na mga 46 million na mga donations in cash. Aside pa ho yun sa in-kind na pinamimigay dito. At yun po ang ginamit natin na para at least kahit papano yung mga nawalan talaga ng bahay. Kasi anong nangyari dito, nagkasabay no? After the lindol, how many months na nagkaroon naman ng COVID. Kaya parang gusto namin kailangan i-decongest ang camps kasi sa camps talagang siksikan sila. So pagdating ng COVID, kailangan mo silang i-decongest. Andyan talaga ang iba-ibang ahensya ng gobyerno. No? Nagbuo kami ng EOC para siyang mag-handle ng sitwasyon. Lahat ng ahensya ng gobyerno ay dumating para tulungan kami kung paano siya maisaayos. Balugod ding ibinalita ng gobernadora na agad na tumugon ang opisina ng Pangulo sa pagbili ng lupang magsisilbing relocation site
Si Presidente po may binigay po sa atin ang Office of the President ng 10 million para pambili po ng lupa. So nakabili kami ng lupa dyan sa may Makilala para sa yung talagang mga nawala na talaga ng bahay. Nakaantabay naman ang National Housing Authority sa pagbibigay ng housing units. Ongoing na ang 1,700 housing units para sa mga biktima sa Kidapawan City, habang higit 3,000 pabahay naman sa mga nasa bayan na Makilala at Tulunan. Tinatayang nasa 2 billion pesos ang nakalaang pondo para rito. Our MUA with the LGUs will be the one providing the housing unit, and the LGUs will provide the land and implement the land development before NHC can enter to all relocation sites. Inaasahan na sa lalong madaling panahon, matatapos na ang lahat ng housing units ng pamahalaan at mga pribadong organisasyon nang sa gayoy magkaroon na ng maayos at ligtas na tahanan ng mga biktima at tuluyan ng makapagsimula ng bagong buhay malayo sa peligrong naranasan. Malaking aral ang iniwan ng nagdaang lindol hinggil sa pagpapabuti ng infrastruktura sa bayan ng Makilala at iba pang bayan ng North Cotabato. Bagamat maraming lugar ang idineklarang high-risk areas ng Mines and Geosciences Bureau, naniniwala ang lokal na pamahalaan na maiiwasan sana ang malaking pinsala kung matibay ang pagkakayari ng mga gusali. Maraming lugar sa Makilala ang talagang nasa danger zone, pero hindi naman sa kabuuan. May mga fault line silang nakita. Yung mga fault line naman is, ang sabi ng PhilBox, just after 5 meters, pwede ka na magtayo. Pero ang nagiging problema kasi talaga sa ngayon, ang pagpapagawa ng bahay ng mga tao, kung bakit ganun kalaki ang nasira is, substandard talaga ang materials. Pagdating sa mga relocation sites, tinitiyak naman ng National Housing Authority na maganda ang kalidad ng mga itatayo nilang unit. Ipapatayo natin is yung Korean technology, yung panel, sandwich panel, which is madali lang, isang araw, pwede nang makatayo ng bahay. Mula nang mangyari ang sunod-sunod na lindol, tila hindi na nilubayan ng sakunang lalawigan. Kabi-kabilang landslide ang patuloy na nararanasan ng mga nasa liblib na barangay, habang ang ilay naging biktima ng pagragasa ng baha at putik mula sa bundok-bunsod ng mabilis na pag-ulan, gaya na lamang ng barangay New Bulatukan sa bayan ng Makilala. Ang lindol ang nagbigay ng landslide, and then pag umulan, yung mga bitak na yan, yung mga tinatawag na tension cracks na yan is mapupuno yan ng tubig. Pag bumigat yan, bababa talaga ang kabundukan. Talagang magla-landslide yan, which is nangyayari sa ngayon. Katulad dito nangyayari ngayon sa Bulatukan na talagang nagkaroon ng plus flood. Epekto ito ng lindol. Dito sa tabi ng Bulatukan River, nakatayo ang bahay ni Mary Ann Balberan. Noong October 19, nang bigla na lamang umanong rumagasa ang tubig na may kasamang putik mula sa ilog na umabot sa kanilang bahay. Nervyos, tapos takot kasi malaki ang ang butik sa tubig, mga kahoy. Ninang ko ang sige tawag sa akin, daw kami magbakwit kay malaki na daw ang tubig. Siyempre maraming gamit Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Takot na umiyak na lang ako pag nakita ko ang putik. Mula nang humupa ang baha, tumambad ang malalaking troso at makakapal na putik. Puno rin ng putik ang loob ng kanilang bahay at nagkalat ang kanilang mga gamit. Kaugnay ng nangyaring pagbaha, agad namang sinimulan ang pagdedredge malapit sa kanilang bahay upang maiwasan ang mabilis na pag-apaw ng ilog. Agad na inilikas sa mga apektadong residente sa mas ligtas na lugar, gaya rito sa Barangay Quisante na isa rin sa mga dinaanan ng flash flood. Sa aming naging pagbisita sa barangay hall nito, 114 na pamilya ang pansamantalang namamalagi rito. Ayon sa mga evacuees, matapos ang insidente, agad na nagpaabot ng tulong ang pamahalaan sa pangunguna ni Governor Nancy Catamco. The MDRRMO and the PDRIM, they were there. Then we're giving reports sa kay Governor what's going on.
Then the following day, pumunta kaagad si Governor to see for herself kung ano talaga ang sitwasyon. Then immediately, meron tayong augmentation sa needs nila as to the vitamins, as to other needs of the children. And then now, meron na namang nandun yung ating response team headed by the PSWDO at nagbigay sila ng relief. Binisita rin ng gobernador ang isang evacuation center sa barangay New Bulatukan kung saan namahagi ito ng relief goods para sa mga nasalanta ng flash flood. Bagamat nagagalak ang mga biktima sa buhos ng tulong para sa kanila, bakas pa rin sa kanila ang pag-alala sa kung paano na ang kanilang hinaharap ngayong karamihan sa kanila'y nasira ang mga tahanan. Itong ating mga bakwit, dito na muna sila sa covered courts kasi wala pa naman tayong permanent relocation for them. So sa ngayon, more on relief goods muna tayo, pagkain nila, gamot nila, para matulungan muna natin sila. Magawa ng resolusyon para i-request namin sa province na mag-request kami ng dike para yung mga baha hindi na makaabot dito sa respected barangay. Sa aming naging pagbisita sa naturang evacuation site, nakilala namin si Annabel Climaco, residente ng barangay New Bulatukan. Emosyonal nitong inalala ang nakapanlulumong sinapit nila at ng kanilang tahanan nang rumagasa ang matinding flash flood. Ano kayo nahihirapan sa pagsubok na ito na binigay sa inyo? Kaya pa bag, sir? Salik lang, sir. Parang tabangan lang hiyapon, sir. Like, maluoy yun ang Ginoo, sir. Matabangan mi, sir. Matabangan mi, mabalayan mi, sir. Matagaan mi mga gamit. Kasama ni Annabel sa evacuation site ang kanyang 4 na anak, kabilang ang 2 buwan na anak. Kasama ang aming team, binalikan ni Annabel ang kanilang tahanan. Nagkalat ang ibang bahagi ng kanilang bahay habang napupuno ng putik ang loob nito. Sariwa pa sa alala ni Annabel ang nangyari sa kanila. Purang tubig, sir, ni saka man itong ibaglas na, sir. Purang kalakawon, purang di, purang nangurog, ambot, sir, di masabtan, sir. Naman po ang kumbana ni Tabang, sir. Tabangan man ko sa kumbana. Ingon na kumbana, gawasta, kay mga matay ta, gawasta. Hindi nakala ni Annabel na 1 taon matapos silang yanigin ng lindol, darating ang panibagong dilubyo sa kanilang buhay. Hirap mang makabangon para kay Annabel, pipilitin niyang magsimulang muli, alang-alang sa kanyang mga anak at bagong supling. Ikinalulungkot ng pamahalaang panlalawigan ang sinapit ng maraming pamilya sa barangay New Bulatukan at karating barangay nitong Barangay Kisante. Kaya't sa pagnanais na mapigilang maulit ang parehong insidente, personal na nag-inspeksyon si Governor Katamco sa Bulatukan River. Kapansin-pansing tuyo na at wala nang umaagos sa tubig sa bahaging ito ng ilog. Ayon sa mga eksperto, lumipat ang agos ng tubig sa ibang bahagi dahilan upang wala nang dumadaloy na tubig dito. Pangamba ng mga eksperto, magdudulot ito ng kapahamakan sa kalapit na komunidad. So for the meantime, ang gagawin po natin ay pupunta dito yung ating mga backhoe para muna matingnan, no? Temporarily kung ano yung magagawa na ma-ensure yung safety ng mga naninirahan dito. Ang short-term solution na pwedeng maibigay ng province para dito sa mga tao na iptuhan ng bahay, mag-deploy kami ng backhoe dito para ayusin. At saka yung long-term permanent structure na dike para kung saan yung point na nagpumpisang mag-meander yung river, doon natin lagyan, harangin para hindi na uli madamage yung mga crops dito. Pasa ko resolusyon na unta madikihan para masolve ang problema. Kaya kawawa yung taga-sitio Santa Cruz, marami ang ipa-evacuate ko doon sa my school. Yung mangyayari, gagawa kami ng proposal and then baback up namin ng POW pagkagano ng mga projects ang implementing agency ng DPWH. I think the Congressman Kawagdan also nag-inspection din siya dito kasi kailangan din talaga natin ang tulong ng mga congressman natin sa national government para maisulong yung ating mga projects para maidala dito, no. So very cooperative and supportive naman po ang ating congressman, siya pa lalong-lalo na po yung ating national government. Patunay ang planong ito ng pamahalaan na bukod sa pabahay,
Pinagtutuunan nito ng pansin ang mga pampublikong infrastruktura gaya ng dike at mga tulay. Matatandang ilan sa mga barangay sa North Cotabato ang pansamantalang na-isolate dahil sa pagkasira ng mga daan patungo sa kanilang komunidad. Bukod sa nagkabitak-bitak ang mga ito, ilan din sa mga spillway ang hindi na madaanan tuwing umaapaw ang tubig sa ilog. Sa kasalukuyan, isang overflow bridge ang itinatayo patungo sa remote village ng Barangay Guangan, bahagi pa rin ng bayan na makilala. Nadaanan pa sa ngayon ang lumang tulay, ngunit dahil sa mababa lamang ito, mabilis itong malubog sa tubig. Pag umapaw ang tubig, imposibleng makatawid ang mga sasakyan patungo sa nasabing barangay. Mabuti na lamang at mayroong hanging bridge patungo rito. Kasi napakalaki po ang tubig baha kung mag-ulan ng todo doon sa itaas. Napakalaki po ang tubig baha dito hanggang malapit aabutin yung hanging bridge natin. Kabilang si Armando Yabot, kapitan ng Barangay Guangan, sa mga tumulong sa pagtatayo ng lumang overflow bridge noong dekada 70. Para sa kanya, malaking bagay na nagkaroon ng tulay na magdudugtong sa kanilang komunidad sa kabayanan. Gayunpaman, dahil sa katandaan, nagsimula na itong masira, lalo na nang tumama ang lindol noong nakaraang taon. Sa pangunguna ng provincial government nitong taon nang sinimulan ang paglalagay ng bagong spillway na bahagyang mas mataas kumpara sa lumang tulay. Matapos ito'y agad nasisimulan ang konstruksyon ng konkretong tulay. Nagkakahalaga ang buong proyekto ng 40 million pesos na pinunduhan ng Office of the President. Nagpasalamat ko dako sa ato ang Presidente sa Pilipinas, Presidente Rodrigo Roa Duterte, Senator Bongo, kay tungbuutan nga gobernadora sa probinsya sa Cotabato sa iyahang paghatag o importansya o pagtagad namo dinhi sa Barangay Guangan. Kasabay na napruba sa request ng provincial government ang pagtatayo ng tulay sa Barangay Rodero na dumaranas din ng parehong problema. Bukod pa rito, kamakailan lamang nang maaprubahan ang request ng gobernador sa tanggapan ng Pangulo upang punduhan ang pagsasagawa ng 3 tulay sa 3 lugar. 80 million pesos para sa bayan ng Arakan, 69 million pesos sa poblasyon ng Kabakan, at 140 million pesos para sa Kidapawan, Linangcob. We're so happy na ang bilis lang po talaga ng response ng ating presidente at sa office po ni Senator Bongo para matulungan po tayo dito, especially sa ating mga tulay. Now with the dikes na mga nasisira dahil sa baha, ayan po ay gagawin pa namin ng request papunta po sa opisina ng ating presidente at ni Senator Bongo. Sa sunod-sunod na sakuna na dinaranas ang North Cotabato sa kasalukuyan, naging prioridad din ng provincial government ang pagsasaayos ng mga evacuation center. Nitong Nobyembre lang nang idaos ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Regional Evacuation Center na pinangunahan ni Governor Nancy Catamco. Nagmula ang 36 million na pondo nito sa Office of Civil Defense, habang ang Department of Public Works and Highways naman ang mangunguna sa implementasyon ng proyekto. Bukod sa magsisilbi itong evacuation center tuwing may kalamidad, plano ng gobernador na makatulong ito sa pagpapalakas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Division. We're looking forward na if we can use this for our emergency operating management EOC or center, EOC natin. Dito rin yung ating sa PDREAM kasi we're really planning to upgrade our PDREAM to as a department. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Division ang nangangasiwa sa mga emergency at rescue operations sa buong lalawigan ng North Cotabato. Natural man o likha ng tao, bilang isang lalawigang lapitin ng kalamidad, mabigat na tungkulin ang nakapasan sa balikat ng mga kawani nito. Challenging siya dahil kailangan yung passion to work. One should be compassionate talaga sa kanyang trabaho. Wala itong tinitingnan na oras. We go beyond. Even if you're sleeping time, you have to really get out from your home, from your comfort zone, and assess the situation and help the constituents of Cotabato Province. Bukod sa nangyaring lindol, isa sa hindi malimutang karanasan ni Mercedita ay ang malawakang pagbaha sa bayan ng Pikit.
Paglalarawan niya, umabot sa 2 palapag ang taas ng baha rito. Since 2013, specifically sa Pikit, we have the 4 months, 3 months flooding. Then we move around. At the same time, may flooding na sila. Meron pa silang mga yung ipo-ipo. So we had our assessment for 2 hours doon sa flooded area. And then, aside from that, on top of that, meron pa tayong mga threats. Sa kabila ng iba't ibang panganib sa paligid, palaging nangingibabaw sa kanila ang tawag ng tungkulin. Kaya't kahit nang mangyari ang lindol at halos lahat sila naging biktima nito, hindi nagpatina ang disaster response team ng probinsya upang magligtas ng buhay. Nagsilbing inspirasyon din sa kanila upang magpatuloy ang namamayaning pagtutulungan sa gitna ng trahedya. Really very proud and I salute bawat isa sa kanila. Thank you very much. All of the team ng PDRMO na talagang nag-combat to really manage the incident na walang turnover of the management of the incident to any agency. I'm really proud that we were able to make it because of God's help, because of our responsible officials. Sa ngayon, masasabing mas natutugunan na ang pangangailangan ng kanilang grupo, partikular na pagdating sa mga kagamitan sa pang-rescue. Hiling pa ng kanilang grupo na tuluyan ng ma-institutionalize at mapalakas ang kanilang kakayanan. Nang sa gayoy, marami pa ang mas matulungan kung sakaling dumating ang anumang sakuna. This is our battle cry to really institutionalize LDRRMOs, especially the personnel. Because it will take some time for one to learn the DRRM mechanisms, the tools, and the system itself. Kailangan nandiyan na talaga yung at the back of your mind. Wherever we go, brownout man, blackout man, is nandiyan na yan kung anong dapat gawin. Then second is, we're better off this time because of the experience. It taught us a lot of lessons. So kailangan palakasin yung preparedness ng bawat isa. Ang ating opisina ng disaster risk ay it's just a division. So kulang-kulang sa manpower, so para mas strengthen natin yan at ma-empower natin, kailangan natin i-create yung department, no? Pero not only for the disaster risk, but also for resiliency. So it's more on preventive than curative. I think ito po ay lesson hindi lang po ng probinsya, but ito po dapat ang titingnan ng ating national government. Sa panahong sinusubok ang tatag ng loob ng bawat isa, mahalagang magkaroon ng sandigan na tunay na nakauunawa sa pangangailangan sa gitna ng sakuna. Mapalad ang lalawigan ng North Cotabato dahil ang mga haligi nito'y handang umagapay sa abot ng kanilang makakaya. Siguro, ultimo pinakamaliit na detalye, itatanong at kukunin niya yung pinakamagandang solusyon sa problema at sisiguraduhin niya may execute ang project. Lahat ng naging problema sa Makilala palagi siyang nakaantabay. Lubos din ang pagtanaw ng utang na loob ng lalawigan sa mga walang sawang tumulong sa mga biktima ng sunod-sunod na trahedya. Patunay lamang ito na sa gitna ng pagsubok, mangingibabaw ang bayanihang likas na kaugalian nating mga Pilipino. In adversity, there is always an opportunity, no? At least at this point sa panahon ng lindol, sa panahon ng nangangailangan tayo, may mga magagandang loob po na talagang kusang loob din na tumutulong sa atin. So we're very grateful that there are people who really help us here para po sa mga ating mga biktima sa lindol. Issue 1-on-1.